Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong latest post ni Attorney Rowena Guanzon 26 minutes ago. Hindi pa siya officially designated na spokesperson ng Office of the Vice President. Kaya lang, nagsabi na si VP Sara na saludo ako sa tapang at talino ni Attorney Rowena Guanzon. Ma'am, go lang, magsalita ka na. Ito na, sinimulan niya na at nagpahaging na siya kay Attorney Princess. So, ito yung post niya. Sabi ni Princess, ang prinsipyo daw sa work nila ay ang suporta ay hindi pinipilit. Kaya pala, nung di na sumuporta yung isa, tinanggalan nyo agad ng pwesto. Medyo patama na ito, di ba? Hindi niya binanggit. Princess lang, kaya lang, pag intindi ko, opinion ko lang ito, baka ito na si Attorney Princess Abante. Kasi, may nabasa kong post, nagpapaliwanag si Attorney Princess, yung akusasyon ba ni Senate President Escudero na hindi namin trabahong sumunod sa mga utos ni Martin Romualdez. Prangkahang pagkaistorya, grabe. Kung kayo mga kongresista na sanay kayo na sunod-sunuran kay Martin Romualdez, wag ibahin nyo kami sa Senado. Wag nyo kaming diktahan. Hindi namin trabahong sumunod kay Martin Romualdez. Ayun. So, maraming nag-react na mga kongresista. Ano daw, hindi daw sila pinipilit, ano lang daw si Speaker Martin Romualdez, just their guide, their light, their inspiration, their model, their basta. So, ayan, may nabasa akong post, parang ganun ang pahayag ni Attorney Princess na hindi daw pinipilit ang suporta. Yon ang prinsipyo sa House. Ito. Sabi niya, kaya pala, nung di na sumuporta yung isa, tinanggalan nyo agad ng pwesto. So, mga blind item, napaisip tuloy ako, sino ba yung isa na tinanggalan nyo agad ng pwesto na hindi na sumusuporta? Maraming ibig sabihin nito, di ba? Pwede si VP Sara. Hindi na sumusuporta eh. Kumalas na, tinanggalan nila ng kung ano-ano, lalo na yung budget. Kawawa, kano yan? From 2 billion requested fund, 700,000 na lang. Okay lang naman kay VP Sara. Kahit zero, magtrabaho pa rin kami. Yun. So, bali, wala yung ano. Pwede rin si Congressman Marcoleta. Diba, nung inaapi na nila si VP Sara, isa, mga ilan-ilan, isa si Congressman Marcoleta na tumayo, nanindigan at dinipensahan si VP Sara. Kaya tignan mo ito, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang aanihin mo. Tignan mo, si Congressman Marcoleta noong 2022, kumandidato siya. Kasama siya sa unit team. Kaya lang, mahina siya sa survey. Kaya, wise decision yung ginawa niya, umatras na lang para naging nominee siya ng Sagip Party List. Kaya naging kongresista pa rin. Wise move. Ito ngayon. Nung ginigipit si VP Sara, talagang todo depensa si Congressman Marcoleta. Nakita ng taong bayan. Nakita nating mga DDS. Di ba? Na bahala ng basta Marcoleta, Rodriguez, yun yung mga priority. Rodriguez, Marcoleta, dahil mga abogadong di kalidad. Yung ipinakitang malasakit ni Congressman Marcoleta kay VP Sara, umani siya. Umani ng tudo. Number 5 ba siya? Number 6. Grabe. Nung una, sa survey, hindi siya pumapasok sa mga survey. Alanganin. Nung election day, wala na. Biglang umangat. Yun. Isa yun. Si Congressman Marcoleta, hindi na sumuporta, tinanggalan. Isa pa.
Baka ito si Congressman Duke Frasco. Hindi na sumuporta kay Romualdez eh. Anong nangyari? In-expel na nila sa partido yung National Unity Party. Wala na. Siba. Yun ang sinasabi ni sino pa ba yung maisip nyo na hindi na sumuporta at tinanggalan ng budget, whatever. Yan ang patakaran ng House. Pag hindi kanila kalyado. Isa pa, si Duterte Youth Party List. Grabe sila, oy. Number 2. Highest votes nakuha ng Duterte Youth Party List. Kung hindi ako nagkamali, 2.4 million. Kaya qualified. 3 congressman o congresswomen. Hindi nila pinaupo. Grabe. Unbelievable. Kaya lang, ganyan talaga. Powers that be. Kanya-kanyang panahon. Okay. Magbasa tayo sa mga comments. Tazki Morales. Yan ang lakas niya. Kumoda pero yung sarili pala nila yung tatamaan. Back to you, Princess Abanta. ng mga ulaga at tindin. Baldonado Aldrin. Kaya kung di na lahat susuporta, imagine nyo, 2 na lang sila or isa pati sarili na tanggalan na nila sa pwesto. Norais Omar. Tinanggalan pwesto, tinanggalan din ng budget. Yan, automatic. Pag wala kay pwesto, wala kang budget. Joan Roa, si attorney naman nagpa-blind item pa, oy. Jimson Dumdum, agree, yung Duterte Youth Party List, di pinaupo. Sis Chin Miranda Mendoza, updated na ko lagi sa post mo, attorney. Ito, talaga napapansin ko, napakasipag si attorney Rowena Guanzon mag-post. Binabantayan ko yung mga post niya eh. Then, updated talaga. May katuturan yung mga post niya. Yung very observant siya sa mga nangyayari. Kasi matalino eh. Abogada. Experiencado. Kaya alam niya na yung takbo ng politika. Kaya salamat po, Attorney Rowena Guanzon, the unofficial spokesperson of the Office of the Vice President. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ang laking tulong nyo po sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para magkaroon ng mas disenteng bahay ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Kuya ang matagaan og gero. Ay nagtukod di siya og bagong balay kay ang iyang balay daot na. So iyarang ikarga sa motor. Karon abot na gyud si Kuya sa iyang patindog nga balay. Muna ni ang gitukod ni Kuya nga silupin lang ug karon tagaan na gid siya og yero. So muna ni ang gitukod niya nga bag-o nga balay kay nakigpuyo lang siya sa iyang igsuon. Sa Ginoo. Salamat ko nga
sinya makapulis akong atop o kaning pagtanaw sa video. Oo, salamat kayo.